Sa bagong henerasyon ng Pantabangan sa Nueva Ecija, tila lumubog na ang kwentong bayan na sa ilalim ng malawak nitong katubigan, di umano may nakalubog ding lumang bayan. Matagal na pong kinikwento ng mga magulang ko to at ng mga lola at lola ko. Wala pong ebidensya. At ang nagpasalin-saling kwentong ito, nito lang nakaraang linggo, napatunayang totoo. Nung ang tubig bumaba at muling lumitaw ang dating nakatayo ritong mga istruktura. Mula sa kanilang lumang simbahan, town marker, bahagi ng entablado at isang lumang sementeryo. Nung nakita ko po yung simbahan, nakakakilabot nga po dahil po ang tagal na po pala nun. Tapos nasaksayan ko nga po na personal. Na-amaze po kasi ako nun. Mula Pantabangan kailangang sumakay ng bangka ng aming team para marating ang lugar. Iba yung putik dito. Sabi nga na matatanda dahil ito yung matagal na nakababad sa ilalim ng tubig. Medyo makati siya. Ito po yung lumang simbahan, St. Andrew's Parish Church. Ito na nga raw ang lumang bayan ng Pantabangan. Isa sa dating residente ng sinasabing lumang bayan, ang 80 anyos na ngayong si Lolo Felipe. 34 anyos daw siya noon nung lisanin ng kanyang pamilya ang luma nilang bayan at ang alaala nito madalas daw niyang sariwain sa mga larawan. Auditorium ito Normas Auditorium tawag nila. Ito yung step papunta doon sa itaas. Sa ibaba nito may mga table, doon nagda-dance. Dito palaging kapartner ko si Missy. Kaya ito memorable sa akin ito. December 6, 1965 nung kasaling kami ni Missy. Ito sa church na ito. Saka nung binyagan yung mga anak namin dito din. Sa umangat na bahagi ng lumang bayan, makikita ang krus ng kanilang dating simbahan, ang St. Andrew Parish na itinayo noon pang 1825. Isa sa dating sakristan sa simbahan na yon, ang ngayoy 67 anyos na si Mang Chodolo. Ito yung simbahan, ito yung gate niya, dito sa kabila yung kampanaryo. Ito kasi yung karsada, ang 6 na bahay na namin. Yung kinikilabutan ako, naalala ko nung maliit pa ako. Inaakyat ko pa yun noon kasi pag alas 12 at saka alas 6 may okasyon sa amin nung araw. Lumaki sa relihiyosong pamilya si Mang Chodolo. Ang kanyang ama, sakristan mayor. Miyembro naman ng Catholic Women's League noon ang kanyang ina. Itinuturing ng araw nilang pangalawang tahanan ang simbahan. Sabado-linggo, dito ako. Handa ko yung gagamitin ng pari sa pagmimisa. Ako tagatago ng mga sutana nila nung araw. 2 kilometro mula sa nasirang simbahan, ang isang lumang Campo Santo o sementeryo kung saan din daw dating nakalibing ang kanyang kapatid, lolo at mga magulang. Yan po yung mga pansyon na kinuha yung mga labi ng aming mga ninuno at inilipat doon sa bagong bayan. Hindi ko na inalintana na lumusong sa putik, sa tubig at may AIDS para lang makita ko uli yung mga pinaglibingan sa aming mga mahal sa buhay. Ito para sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga mahal namin sa buhay, mga lolo, mga magulang ko, mga kapatid at kamag-anak na sana ay maging mapayapa sila at tayo rin lalo't ngayon may pandemic. Sasaya dahil siyempre nakauwi uli ako rito matapos ang halos 40 taon. Malungkot dahil siyempre naalala mo nung araw na masaya kayo magkakasama ng mga magulang, kapatid at mahal mo sa buhay. Taong 1650 nung nadiskubre ng mga praile ang bayan ng Pantabangan na isa sa pinakamatandang bayan ng Nueva Ecija. Agrikultura ang ikinabubuhay noon hanggang ngayon. Pero bakit lumubog ang lumang bayan?
Ayon sa mga residente, hindi ito kusang lumubog, kundi sinadya. Kasi doon ako pinanganak kaya talaga alam ko na. Laman lang dati ng mga kwento-kwento na may bayang nakalubog sa Pantabangan. Hanggang nitong nakaraang linggo lang, umangat ang ilang bahagi ng lumang bayan. Para sa kaalaman ng bagong henerasyon, bakit lumubog ang bayan ng Pantabangan? Dahil napapalibutan ng kabundukan ng Sierra Madre at napapaligiran ng 4 na malalaking mga ilog, nakita ang potensyal noon ng bayan ng Pantabangan para gawing dam na magagamit pang irigasyon ng mga bukirin at para gumawa ng kuryente. Kaya noong dekada 70, iniutos ng pamahalaan noon na palubugin ang bayan ng Pantabangan. 100% ayaw. Yung mayor namin noon, nag-form ng mga gustong sumama sa Malacanang para pahiwatig sa presidente na tutol kami sa construction nito dahil apektado. Magsasubmerge ang aming agricultural land. Yun ang source ng kabuhayan ng mga tao. So, in-explain lahat. Pumayag na rin. Ang relocation site na inilaan para sa 1,600 na mga pamilyang lumikas, ilang kilometro lang ang layo sa lumang bayan sa itaas ng bundok. Sa relocation site, binigyan ang mga residente ng bagong mga bahay at kabuhayan para hindi tuluyang anurin ang kasaysayan ng kanilang lumang bayan. Ang dati ring residente at konsehal na ngayon na si Celestino, gumawa pa ng libro tungkol dito para maisulat ang kanilang kasaysayan. 3 manuscript na ginawa ng aming mga ninuno, nasira, ni-required lahat to ng bayan na gumawa uli ng panibagong history. Although naggaling kami halos sa scratch, nagsikap, nakapagpaaral, naghanap ng trabaho, nagkaroon kami ng mga engineer, may mga architect, may mga doktor na pinagmamalaki namin sa Pantabangan. Ito isang peaceful na bayan. Ayon sa National Irrigation Administration, sa kasaysayan ng Pantabangan Dam, 17 beses nang nasaksihan ang pag-angat ng lumang bayan mula nung itayo ito noong dekada 70. Pero ang ganito karaming mga istruktura mula sa lumang bayan, ngayon lang daw nakita. Babahala rin kung mababa yung tubig dito sa Pantabangan Dam. Kailangan din nila ng tubig dun sa mga pananim nila. Gayunman, ang pagbaba ng level ng tubig sa dam, hindi naman daw dapat ikabahala ngayon. Meron pa naman tayong storage dito. Normal yan dahil kasi parang mangkukulang yan. Pag puno ng tubig at ginagamit mo, obligadong maubos yan. Ito po ay kauna-unahang misa na ginanap sa paglitaw ng ating minamahal na bayang Pantabangan. Samantala, nito lang Miyerkules ng umaga, nagpamisa pa ang lokal na pamahalaan sa lumang bayan. Magawa man lang namin yung para sa aming bayan. Para sa mga tiga-Pantabangan, ang mayamang kasaysayan ng kanilang bayan, kailanman hinding-hindi malulubog sa kanilang mga alaala. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.